ko kung nandun tayo, kunyari na nangyari ngayon, bigla, paano yun? So, sino yung mamumuno ngayon? Yun yung doon. Siyempre, AFP, PNP, if ganun yung magiging outcome, hindi natin alam yung kung may mga usapan sila, kung meron silang usapan, hindi naman tayo private doon. So, ang sa akin is, ayoko lang lumabas yung taong bayan ang agarbyado. Gusto ko kung tatayo tayo sa kalsada one day at nagkatawagan na pumunta tayo sa kalsada, o kaya, kunyari, tumayo sa kalsada, ayaw ko ng for that effort na nilagay ninyo yung sarili ninyo sa panganib o sa hirap, and then we expect again good governance, and it doesn't happen. It falls short of our expectation. Why not, kung ma-engage na rin tayo, may involved tayo, lubos-lubusin natin. Maglagay tayo standard as a people, as a country, para mag-move forward naman tayo. Na kumpanya, it does not entitle you na gawin mo yung gusto mo. Maghitit ka ng cocaine, o kaya magbiyahe-biyahe ka using corporate money, no? And in this case, kung government, you're using taxpayers' money, tas wala kang pakialam, deadma ka. O, di ba? Tapos nagmamahal-mahal na yung bilihin, wala ka pa rin pakialam. Something's wrong with you. Kaya, huwag kayong matakot because tama lang yung sinasabi ninyo. Tama lang. Hindi kayo dapat matakot. Baka mag-martial law. Pagka nag-declare siya ng martial law, mag-declare tayo na hindi yan totoo. Null and void yan. And we are firing you immediately. Ganon. Takot na takot. Probably, remnant yan ng martial law years, remnant yan ng mga maling practices noon, and then, nangibabaw ng politika. Saka nakakita ngayon, Congress, Senate, mura-murahin ka, palahurain ka. Walang yan, guest speaker, guest witness ka. Resource person. Tapos ipakukulong ka, ikukontem ka, it is abuse of power, period. And congressmen and the senators have gone way beyond what is expected of them. No questions asked. Talagang mali kayo, mga senator at congressmen. Sobrang mali kayo. Kami wala nang magbayad ng tax. Kukulong nyo kaming lahat. Ano magagawa nyo? Di ba? Wala. Because magpasensyoso lang ang Pilipino. Hindi kasi alam ng taong bayan na wala na yung totoong power ng taong bayan. Kinuha nila Tapos nakaganyan na sila. Ayaw. Di namin bibigay sa inyo. Tapos ngayon, ang thinking ng taong bayan, sila lang ang may power. Hindi tayo. That's why ginigising ko kayo. That's why, hindi lang black, yung panay black nang walang katorya-torya You have to learn, Filipino people, you have to learn na ang taong bayan talaga ang dapat masunod. Kayo ang nagbabayad ng taxes para mabuhay ang bansa. OFW, kayo ang bumuhay sa bansa nung panahon ng COVID. Sarado lahat kayo, padala kayo ng padala ng pera, umiikot pa rin economy, buhay pa rin. And then, you will be relegated to na walang pakialam sila. Mga hinayupaks yan, mga yan. Hi guys, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon naman po ay nasa episode 3 na po tayo. So dito sa episode 3, dito ay paliliwanag ni Sir Dado, ni Captain General Clemente Enrique ng Scout Rangers kung tayo ba ay lalabas ng kalsada o gagawin natin to sa mapayapang pamamaraan by using social media. Yung ilalabas natin ang ating mga damdamin, hinaing dito sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun. Pwede kayong pumunta sa kalsada, maghiyaw-hiyaw doon, or pwede kayong maghiyaw-hiyaw using your social media. Facebook, TikTok,
YouTube or other platforms concerning SOCMED. So yun, dito niya paliliwanag yon at kung ano yung mga ginagawa sa atin ng ating mga corrupt government officials na ating hahadlangan sa hinaharap dahil tayo sumusobra ng naghihirap. Sobra-sobra na talaga ang paninikil nila sa atin, sa ating inang bansang Pilipinas at sa bawat isang mamayang Pilipino. So, simulan na po natin guys. Ako po yung magpapasalamat sa aking mga subscribers, sa mga new subscribers at mga viewers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, eto na po. So, go ahead, Sir Dado. It's time to shine. Malabo matan lolo. Magkaka-tie up lahat eh. All you have to do is be imaginative enough. Isipin mo yung problema, simula noon hanggang ngayon. Ano ba? Kaya nga sinasabi ko yung puno ng politika yung problema, nakaugat yung korupsyon. Kaya pagka tinigpos mo yung puno, hinukay mo yung gat o nilagyan mo ng death penalty, yung korupsyon, ang laking step forward ng Pilipinas. Ang laki. Hindi tayo basta-basta ano. Now, kung 100 days yun, and meron ka pang 99 days na mga issues na pinag-uusapan nila, sila mag-solve, basta nilagay natin dito, i-collate lang natin kung ano yung sinasabi ninyo, gagawa ng listahan, and then from there, yun ibigay natin sa kanila. Kung pumunta tayo sa option 6. Pero pagka nag-option 3 tayo, bigay natin kay BP. Pero yung kay BP, excuse me, ano yun eh? Yung sinasabi ng timing. Lakpas June 30 yun, di ba? Ang sa akin, kung ang pinag-iisipan ko, kung nandun tayo, kunyari na now na, nangyari ngayon, bigla, paano yun? So, sino yung mamumuno ngayon? Yun yung ano doon. Siyempre, AFP, PNP, if gano'n yung magiging outcome, hindi natin alam yung kung may mga usapan sila, kung meron silang usapan, hindi naman tayo private doon. So, ang sa akin is, ayoko lang lumabas yung taong bayan ang agarbyado. Gusto ko kung tatayo tayo sa kalsada one day at nagkatawagan na pumunta tayo sa kalsada. O kaya, ayan, kunyari, tumayo sa kalsada, ayaw ko ng for that effort na nilagay ninyo yung sarili ninyo sa panganib o sa hirap, and then we expect again good governance, and it doesn't happen. It falls short of our expectation. Why not, kung may engage na rin tayo, may involved tayo, lubos-lubusin natin. Maglagay tayo standards as a people, as a country, para mag-move forward naman tayo. Because kung sino man yung papalit, kung sino man, meron siyang susundin na template. Kasi nagsalita tayo eh. Sino ba maglalagay dun sa mga politiko? Di ba tayo? Bakit hindi tayo masunod kung tayo naglalagay? Sino ba board of directors? Di ba tayo? Sino board of trustees? Di ba? So, saka nakakita ang presidente, vice president o kaya mga assistant vice president o mga senior managers ang magdidikta dun sa board of directors. Di ba? Teka muna, hindi naman ikaw may-ari ng kumpanya eh. O kaya kahit ikaw may share ka ng kumpanya, presidente ka, may share ka ng kumpanya, it does not entitle you na gawin mo yung gusto mo. Maghitit ka ng cocaine, o kaya magbiyahe-biyahe ka using corporate money, no? And in this case, kung government, you're using taxpayers' money, tas wala kang pakialam, deadma ka. O, di ba? Tapos nagmamahal-mahal na yung bilihin, wala ka pa rin pakialam. Something's wrong with you. Kaya, huwag kayong matakot because tama lang yung sinasabi ninyo. Tama lang. Hindi kayo dapat matakot. Baka mag-martial.
pagka nag-declare siya ng martial law, mag-declare tayo na hindi yan totoo. Null and void yan. And we are firing you immediately. Ganon. Subukan natin sa punta ka sa private sector, ganun nga. Tapos sasabihin ng iba, sir, sa private sector, hindi sa government. Gago pala eh. Ano yung logic nun eh? Mas mahigpit dapat sa gobyerno. Public service yun eh, public funds. Private sector, you can get away with it na criminal ka, na magnakaw ka, pero tutugisin ka pa rin. No? Private sector. Government, wala kang excuse doon. Betrayal of public trust yun. Di ba? Kaya mas mataas sa standard sa government. No? Kaya nga, public service is a public trust. Ba't sasabihin pa private sector is a public trust? Hindi naman. Private sector is making money. Hindi yung sarili mong bulsa pupunuin mo. Hindi. You're being paid by the company to make money for the company. The moment you steal money from the company, you are a criminal. Pwede kang kasuhan. Pero sa government sector, pagka ikaw nagnakaw, binabiolate, criminal ka na, at the same time, you're violating public trust. Sipain ka talaga eh. You're entitled na masipa ka ng taong bayan. Ewan ko ba, bakit tayo mga Pilipino, takot na takot. Probably, remnant yan ng martial law years, remnant yan ng mga maling practices noon, and then, nang ibabaw ng politika. Saka nakakita ngayon, Congress, Senate, mura-murahin ka, palahurahin ka. Walang yan, guest speaker, guest witness ka eh. Resource person. Tapos pakukulong ka, ikukontem ka, it is abuse of power, period. And congressmen and the senators have gone way beyond what is expected of them. No questions asked. Talagang mali kayo, mga senator at congressmen. Sobrang mali kayo. Ang yayabang nyo. Ang taong bayan na nagsasabi. Hindi nila masabi, ako nagsasabi. No? Mali kayo. Kaya huwag kayong mananakot. Huwag kayong mananakot. Mga animal kayo, no? 117 million Pilipinos yon. Ang boto ninyong pinakamatas, 27 million. Senator. Congressman, 200,000. Ang yayabang ninyo kung mag-aasta kayo. Ang importante nyo kaysa doon sa 117 million Pilipinos. Kung magsabi kami, wala nang magbayad ng tax, kukulong nyo kaming lahat. Ano magagawa nyo? Di ba? Wala. Because, magpasensyoso lang ang Pilipino. Hindi kasi alam ng taong bayan na wala na yung totoong power ng taong bayan. Kinuha nila eh. Tapos, nakaganyan na sila. Ayaw. Di namin bibigay sa inyo. Tapos ngayon, ang thinking ng taong bayan, sila lang ang may power. Hindi tayo. That's why ginigising ko kayo. That's why, hindi lang black, yung panay black eh, na walang katorya-torya eh. You have to learn, Filipino people, you have to learn na ang taong bayan talaga ang dapat masunod. Kayo ang nagbabayad ng taxes para mabuhay ang bansa. OFW, kayo ang bumuhay sa bansa nung panahon ng COVID. Sarado lahat kayo, patala kayo ng patala ng pera, umiikot pa rin economy, buhay pa rin. And then, you will be relegated to na walang pakialam sila. Mga hinayupaks yan, mga yan. Kaya dapat, you have to understand everything that I'm saying is true, correct, precise, logical. Kayo ang dapat masunod. Buti pa si Pinoy eh. Si Pinoy, kayo ang boss ko. Ang problema lang, annoying eh. Di ba? Kayo ang boss ko. I was thinking magawa ng plug sa mga pangako ng presidente. Di ba? Klaro mo, Sir Dando, sinong Pinoy? Baka mamaya, malihis sila eh. Sino bang Pinoy yun? Benigno, Aquino. Kasi baka mamaya, Pinoy. Si Pinoy Survivor. Baka sila, malihis sila ng definition doon sa Pinoy. Kung Pinoy na si Penoy, Noy-Noying. Yan. Oo. Binoto siya ng taong bayan on the premise nga na sinasabi niya kasi campaign tagline niya, kayo ang boss ko. Kung walang kurap, walang mahirap.
di ba? Yes. Pero hanggang salita lang. And he, kahit isa lang, one time, big time, nilagay yung death penalty. Wala na talagang corrupt. Di ba? Kung walang corrupt, walang mahirap. Kaya nga kung tayo, mailagay natin yung death penalty, maraming masasabi na naman dyan yung mga constitutionalists, mga law, hindi pwede yan. Magtalo-talo kayo. Basta sa akin, kung magsalita yung taong bayan, magsalita kayo. Kaya sabi ko nga, hindi na ako gagawa ng format. Kasi parang, baka sasabihin nyo ba ako yung promotor ng lahat. No, kayo maging promotor sa sarili ninyo. Kayo maglagay ng gusto nyo ilagay. Kaya kunyari, lagay nyo, no more corruption, no more drugs, no more ganito, di ba? Heinous crime, no more, ano tawag doon, economic sabotage, etc. Death penalty to stop all of this. O, isa yun, sa sinabi mo. Yung iba sasabihin, etc. Lahat ng gustong sara ang Kongreso at Senado. Hindi ako nagsabi. Kayo nagsabi. Di ba? At ibibigay mo lahat yan dun sa transition. Kung hindi sa transition, kung nangyari, nasa number 3 tayo, option number 3, no? Ano yung option 3? Nag-resign siya. Bakit? Ba't mag-resign? Kaihiyan, nakita, nagaganon siya sa pulburon video, di ba? Kunyari, resign siya. O di, sumpa si Pipi Sara. Ewan ko paano magiging senaryo nun. Baka i-delay para pumasok siya doon sa 10 years. Ang advice ko lang, kung kayo nag-aambisyon na maging leader, yung 100 na taon nga 100 na araw, 100 araw na transition o isang buwan, 6 na buwan o isang taon na kamo is more than enough to change the country for the good. Basta ano yung ginagawa mo di ba? Kasi tuhog mo lahat tutuhugin mo lahat. Nandoon yung punitive. Tapos nandoon yung mga ano yung gusto mong mangyari, nandoon yung standard. So dapat ang ikikilos ng lahat ng magiging politiko meron kang political academy na lahat sila merong standard na lalabasan, may production line tayo ng mga politiko. So dapat ang expectation isa lang yung di ba? Isa lang yung kakalabasan. Pati yung mga gusto mag-secretary, dapat tapos ka doon. O di, hindi ka pwedeng basta-basta maging secretary kasi bayad utang, nangumpanya ka, o nagbigay ka ng ek na o kaya, yung oligarch. Hindi, mag-undergo ka doon para malaman kung talaga may utak ka, kung mataas yung score mo o hindi. At siguro yung mga committee na tawag doon, yung sasala, makita. Hindi, may score. Score nito, 90. O number 1 siya na klase niya. O di, highly recommended. Pero kung, pasang-awa ito, go. Siya yung pinakamababa, siya yung pinakabobo. O di, may sumabay sa kanya. O di, pataasan sila marka. So, ang tinitignan is yung credibility ng tao, yung potential ng tao. Di ba? And anyway, kung mataas yung standard nung academy na yon, political academy, there might be a better name to call it. Pero right now, we're talking about it, yun yung para maintindihan ng tao, para may standard tayo ng politiko. Kaya never again na madinig mo ang isang tamba. Never again madinig mo ang isa na you are lying. Sabihan si Lorraine Badoy, di ba? Lorraine Badoy. Okay, si Ka Eric. Yung ganun ba? Turutuin ka ganyan. You shouldn't, as a public servant, do that. Dapat ako masunod pagka nakita ko nagtuturon. Excuse me. Pag nakita ko nagtuturon papuputol ko daliri. Nagtuturuin ka sa harap ng TV ng mga politiko natin. Ano ba yun? Yayabang Mali Dapat sila, may we remind you, ma'am o sir, that you are under oath. No, yung ganun ba? Yung matumanay. Magalang. Oo, may galang. Hindi yung ang yayabang kasi nila. And sa totoo lang, kahit magkano Senate tsaka Congress, they have lost the respect ng taong bayan. Ng trust. Isipin mo yung Resolution 10 hanggang ngayon, wala Wala pa rin. And then, ang problema sa iba nating kababayan, iboboto pa. Iboboto pa itong mga isipin mo,
nakakainis eh. Kaya nga, minsan nakakatamad din nakakatamad din na, ba't ba ako mag-aksaya ng panahon sa mga kababayan natin na walang, mahina yung yung sipin mo, magsalita lang ng konting matamis na salita na kakampi doon kay Duterte, okay na. Papatawaran, forgive and forget yung issue na resolution. Madaling magpatawad ng Pilipino. Isipin mo, kunyari, 10 million na lang kamo. Easy. Yung liquidation by Certification. O sige, 10 times 12 months, 120 million. O kalahati na lang, 60 million. 6 na taon, 360 million. Pare, kikitain ba natin yon? Kikitain mo ba yon? Hindi. Kahit nga 1 million naman, 12 million times 6, 72 million yon. 6 years. Sa pagiging senator, kikitain ba yun ng ordinaryong Pilipino? Hindi. Pero yung pera nilang kinukuha galing sa ipon ninyong taxes na 30% ng inyong kinikita, pati sapat. Sipin mo, 30% ng lahat ng kitain mo, you have to declare, otherwise kulong ka. Ba't itong mga magnanakaw na, ay nako, sistema natin. Kaya nga we have to state it, we have to say it na enough is enough. Tama na. Ngayon, ayaw ninyo, bahala kayo sa Pilipinas. Ako, matanda na ako. Pwede na akong, pwede na akong manahimik. Okay lang sa akin. Tapos iba sasabihin, Sir, takbo ka. Takbo ka, Senator. Takbo kang Congress. No, I will not. I will not. Kasi parang you're putting me in a lion's den. Inoobligan nyo ko na tumayo doon para sa inyo. Kayo ayaw nyo tumayo. Ayaw ninyong magsalita. Nakakainis. Magsalita kayo. Makita kayo ng, hindi lang ako, makita kayo ng armed forces ninyo at ng PNP ninyo at ng buong mundo, lahat ng Pilipino, so that lumakas din yung loob ng kapwa Pilipino ninyo. If you are running in the 60 million na nagsasalita, and then you will be able to effect change. Yung kalsada, kalimutan nyo muna yung kalsada, hindi pa kinakailangan kalsada. Ang kailangan muna, gamitin nyo yung technology, hindi pa ako techi gamitin ninyo yung social media para lahat magsalita. Kayong mga marunong, videohan ninyo yung mga tao sa probinsya. Ito, kaya kayo as a group, kayo magkakaibigan, as a family, reunion, and then, lahat kami, no more corruption. Tama na, tapusin na natin to. Let's move forward, Philippines. Lahat ng gusto nyo sabihin nyo. Hindi ako magsabi. Because I am feeding you what to say. This time, it should be different. Kayo ang tumayo at sabihin nyo yung gusto nyong mangyari. Kung gusto nyo ng death penalty, sabihin nyo. Kung ayaw nyo ng death penalty, sabihin nyo. Kung gusto nyo si BBM matapos yung term niya, sabihin nyo. And because this is a free country, makita natin ano pa talaga. So that yung action, kung meron man, doon magbabase sa taong bayan. Majority wins. Diba? Kaya kung kunyari, makita natin lahat na, ang daming Pilipino talagang galit na galit, isara Senado. Meron nga akong nabasang comment, Sir Dado yung sinasabi nilang, may pagkakataon na, may chance na. Ito, nasa comment. And guys, so puputulin muna natin dito ang segment 3. So guys, ang bottom line lang nito sinasabi ni Sir Dado na pinagkumpara niya yung nasa kalsada kayo o gagamitin nyo ang social media para ihayag yung inyong mga sentimiento patungkol dito sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Pwede naman natin gamitin ang social media kung talagang gusto nyong ipahayag yung kanyang totoong nagiging damdamin sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So sabi nga niya, hindi pa sa ngayon. Yung mga kalsada na yan, yung mga protesta na yan, hindi pa po. Kumbaga, isipin natin ang inyong
mga sari-sarili dahil baka mapahamak lang kayo sa kalsada. Pwede naman kayong gumamit ng social media dahil na dito ang freedom of speech, freedom of expression na sasabihin natin sa pamamagitan ng mga iba't ibang platform ng SOCMED. So, isusunod na po natin yung episode 4. So, ito po, episode 3. So, hanggang dito na lamang po guys. At bago ako magtapos, ako po muli ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. So, hanggang dito lamang po. See you on my next vlog.